Itong ating tinatalakay, kapatid na Rodel. Nakikita mo ba yung significance ng mga bagay na ito dun sa ating pag-achieve ng ating goal? Kasi kapatid na Rodel, dapat contributory lagi doon sa pag-achieve natin ng goal, yung mga bagay na na-acquire natin. Dapat tignan natin siya lagi doon sa pananaw, yung sinasabi natin na sulat ni Pablo sa ikatututo na nasa katuwiran. Dapat tayo ay matuto na nasa katuwiran, hindi wala sa katuwiran. Meron kasi iba ang pagkatuto, wala sa katuwiran. Kaya yung pinag-uusapan natin na hindi kayo natuto ng ganito kay Kristo, sabi ni Pablo dun sa mga taga-Efeso. Hindi sila natuto yung bagay na yun, yung mga kasakiman, etc. Hindi natutunan kay Kristo. Dahil kung matuto tayo, dapat matuto tayo na nasa katuwiran. At kung tayo ay natututo na nasa katuwiran, ang kahalagahan nun, pakikinabangan natin yung mga natututunan natin, sapagkat ito ay sa ating ikaliligtas. Kaya nga yung sinasabi doon sa 3:15 yung ikalawang Timoteo, makakapagpadulong dahil natututunan natin sa ikaliligtas. Kung natututo tayo na nasa katuwiran, dudulong tayo sa ikaliligtas natin. At kapag tayo naman ay nagiging marunong sa ating ikaliligtas, meron itong manifestasyon, kapatid na Rodel. Sino ang wika ang marunong at matalino sa inyo, sabi ni Santiago doon sa 3:13. Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Kaya hindi maaaring maialis yun, kapatid na Rodel, na yung mga gawa sa kaamuan ng karunungan, gawa na may karunungan, hindi gawa na may kamangmangan. Kaya naman may karunungan, natutunan mo kasi yung katuwiran, natuto ka na nasa katuwiran. Parang kuminsan pagka nadidinig mo yung mga matatanda ng una, kapatid na Rodel, pag pinapagalitan yung mga bata, kanina mo ba natutunan yan? Nakadinig ka naman ng gano'n ng salita ng matatanda, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Ako mismo nasabihan natin. Dahil mali po yung ginagawa Oo. Kasi dapat matuto ka ng tama, Opo. Ikaw ba, Brad Joseph, nadinig mo din? Ano mo natuto? Ay, opo. Opo naman, kuya. Lalo na po sa mga panahon ngayon. Yung mga bata, daming natututunan. Halimbawa sa isang pamilya po, magulang, hindi naman po nagmumura. Makakarinig ka ng bata, ang lutong magmura. Sabi kayo ng magulang. Hindi mo natutunan yan. Nagugulat mo, kuya, yung magulang. Dahil nga, of all people, sa anak niya maririnig, yung hindi naman naririnig po sa kanyang magulang. Kaya natatanong ko kung minsan talaga ng gano'n. Oo, kaya sabi ni Pablo, kanina siya natutunan yan. Kasi hindi kayo nakatuto ang wika ng ganito kay Kristo. Di ba that is also a way of saying, na kanina yung natutunan yan. Di ba? Totoo yun.
Kailangan kasi kung matututo tayo, dapat matuto tayo na nasa katwiran. At yung pagkatuto na nasa katwiran, yun ay makakapagpadulong sa atin sa ikaliligtas, na ang manifestasyon naman upang ang tao ang bika ng Diyos, maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. At diyan tayo ngayon lulundo, kapatid na Rodel. Ikaw ba'y saan ka na ba nakarating dito sa ating mga pinag-uusapan? At meron bang mga masasabing nakaparag ka sa kaisipan mo doon sa mga bagay na pinag-aaralan natin, na masasabi mong very significant at mahalaga sa ating mga paglilingkod, Brother Rodel? Awa po ng Panginoon, Kuya, maliwanag po yung mga puntong nakukuha natin dito sa track po ng ating pag-aaral, na kaugnay sa atin pong dapat na maging maingat na pagsisikap na makipagkaisa sa Espiritu. Dahil sa isang katawan, bilang magkakapatid sa loob ng iglesia, kung talagang kapatid ka, ay mayroon lamang po tayo dapat na iisang Espiritu, na yun po'y maa-attain natin kung tayo po ay may tali ng kapayapaan. Na nakita natin nahuhulog po lahat ito sa ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo ang kapayapaan, at sa pamamagitan din naman ni Kristo may pagpasok tayo sa isang Espiritu rin sa Ama. Kaya yung pong pagtanggap kay Kristo, napakahalaga talaga noon. Nakikita natin na kung hiwalay tayo kay Kristo, talagang wala po tayong magagawa. Kasi nakita natin, para makagawa ang Diyos sa atin, dapat ay nananalaytay sa ating magkakapatid ang iisang Espiritu. At yung madalas nating sinasabi na ang Diyos ang gumagawa sa atin, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban, may isang puntong mahalaga tayong nakita, na ang Diyos, kung gumawa, ay gumagawa sa karunungan. Si Kristo yung karunungan. Kaya kung ang Diyos ang gumagawa sa atin, dapat ang nakikita sa atin kung mga paggawa ay paggawa ng karunungan. Na yun nga po ang sinasabi ng apostol na si Pablo, na sa ating mga paglakad, mag-ingat tayo sa ating mga paglakad. Lumakad tayong may karunungan at hindi may kamangmangan. Sabi ng Biblia, na kung ikaw naman ay lumalakad na may karunungan, ibig sabihin, lumalakad kang may Kristo. Si Kristo ang kasama mo. Yung karunungang si Kristo, sabi kasi niya, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kaya gagawa ka na kalakip ng karunungan. Lalakad tayong may karunungan, lalo na po sa mga panahong ang mga araw ay masasama. Ang isang tao pong may karunungan ay lumalakad na nagsasamantala sa panahon. Ano ang sinasamantala? Huwag kayong likang maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya sa panahong ang mga araw ay masasama, ang makikita mo pong pinagsisikapang magawa ng mga may karunungan, na si Kristo po yung karunungan, para yun sa mga tinawag ng Diyos, at ang Diyos naman ay tumatawag sa loob ng iglesia. Ang pinagsisikapan po ng mga lumalakad ng may karunungan ay ang magawa ang kalooban ng Diyos. Dahil sa mga panahong ang mga araw ay masasama, dapat inuunawa natin ang kalooban ng Panginoon, na dapat lumalakad naman tayong may karunungan. Kaya pinakita niyo po sa amin, Kuya, na sa mga huling araw, darating ang mga panahong mapanganib, at ipinapakita po doon ang sari-saring kasamaan na mangyayari. Dapat ang lakad naman natin ay kasalungat naman noon pong magiging lakad ng mga taong mangmang o mga walang karunungan. Dapat ang ginagawa natin yung kabanalan, ang ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon. Kaya nga po yung pinag-aaralan natin, yung sinasabi niyo po ngayon lang, Kuya, dapat ang natututunan natin kay Kristo, pagkatutong nasa katwiran.
na pag natuto ka naman ng nasa katwiran, yun naman ay karunungan sa ikaliligtas, which will lead us to doon sa paggawa ng lahat ng mabubuting gawa naman na itinuturo sa tao ng Diyos para po tayo ay maging sakdal. Kung papaanong nagpapakasama ang mga taong mangmang, ang isang tao kung may karunungan o may Kristo, pakontra po siya doon. Hindi tayo dapat kasabay ng agos, kundi pasalungat po tayo. Kung sila'y walang pasalamat, tayo naman ay mapagpasalamat. Kung may magiging matitigas ang ulo, which is natawagan din tayo ng pansin po dyan sa punto na yan, tuwing binabasa kasi natin yung Kapitulo 3 ng ikalawang Timoteo, ang lagi lamang pinapatungkulan ay yung mga taong nasa labas ng iglesia. Pero hindi napansin niyo po, kuya, yung puntong ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Magiging. So, hindi naman dating maibigin sa sarili yan. Hindi naman dating maibigin sa salapi yan. Magiging maibigin sa kanilang sarili, magiging maibigin sa salapi, magiging mayayabang. Nakabaligtaran ng paglakad ng may karunungan. Kaya dapat mag-iingat talaga sa paglakad. Manatili tayong nakamasid na ang ating pong mga paggawa paggawang kasama ng Kristong karunungan. Na yung karunungang Kristo, makikita po ang kanyang paggawa sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Hindi sa pamamagitan ng ating sinasabing magaling tayo, marunong tayo, wala yun mga kapatid. Ang talagang marunong na ipapakita yan sa mabuting paraan ng pamumuhay. Yun po ngayon ang dapat nating pagsikapang magawa para masabing ang Diyos nga ang gumagawa sa atin at ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng karunungang si Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo ay makalakad tayo may karunungan na aakay po sa atin para tayo makagawa ng kalooban ng Diyos, makontra natin ang magiging masasamang pangyayari sa sanlibutan o sa mundo, at kahit doon sa ilang pang mga, kumbaga, dating hindi naman maibigin sa salapi. Nasa loob ng iglesia dati, natuto ng katwiran, pero bandang huli, naging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, naging mapagtunghayaw, naging mabangis, walang pasalamat, walang kabanalan. Dapat makontra natin yan. At ang isang mapanganib talaga dyan, may anyo ng kabanalan pa Anyo ng kabanalan, akala mo ang babanal. Pero yung gawa talaga ng kabanalan, sabi ng Biblia, may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Kaya kung may Kristo at marunong ka, lalayo ka na pagka ganyan na nakikita mo. Nakikita mo, kahit napasabihin mo pang dati mong kasama, luminis na lumalakad na ng may kamangmangan dapat layuan mo na yon. Kung gusto mong makalakad kang may karunungan, dahil yan ang aral ni Kristo na atin pong nakikita, mga kapatid. In reality po talaga, makikita mo yan, magaganap po yan, kaya dapat bantay tayo sa ating mga paggawa. Kaya may warning agad mag-ingat kayo. Sabi niya, sa inyong mga paglakad. Ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. So, babantay po tayong palagi. Paano ba tayo lumalakad, mga kapatid? Huwag gaya ng mga mama, kundi gaya ng marurunong. Yung marurunong, yun yung natuto kay Kristo. Yun yung natuto na nasa katwiran, yun yung dumudunong sa ikaliligtas at hindi po sa ikapapahamak. Yun po, kuya. Kaya kapatid na ron ganyan kahalaga yung karunungan. Di ba? Opo. Opo. Ito mo yun, dapat alam natin. Hindi pwede na ang mangyayari, ang umiral sa atin ay kamangmangan. Kasi yung kamangmangan naman, makakayag din yung kapatid na rin. Ang kanilang kahit ang kamangmangan na rin, makakayag. Diba? Ito yung
pinag-aaralan natin, ano, sila hindi magpapatuloy. Bakit? Sapagkat makakahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan. Alam mo, kamangmangan yun, hindi pagpapatuloy eh. Oo, naintindihan mo, kapatid na Rodel.